Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Meron po tayong katanungan sa araw na to ang kung paano po tayo kumuha or paano tayo makakakuha ng ating birth certificate online. So, alam po ba ninyo na pwede na tayong kumuha ng ating birth certificate online like NSO birth certificate or NSO certified? So, kung hindi pa po ay tumutok lamang po kayo sa ating video sa araw po na to. So, i-click lamang po natin ang ating Google Chrome, ang ating browser. Ilagay nyo lang po dyan ang NSO Online Application. Yan po. NSO Birth Certificates and More Online Application Worldwide. I-click nyo lamang po yan. Yan po ay www.ecensus.com.ph. Click nyo po yan. At ito po ang inyong kakailanganin. Kung pagkuha po ng birth certificate, step 1, fill out nyo po yung online application form, tapos ang pagbabayad at yung paghihintay po ng inyong delivery. So, i-click lamang po natin ang step 1. Click nyo po itong click here to request now. So, sa payment po, nakalagay dyan ang local request or within the Philippines lang po yan, 315 per copy ng birth certificate or marriage or death certificate. At ang sa labas naman po ay, pag foreign naman po ay $20 per copy. So, ang pagbayad po, gagamit po tayo ng credit card payment. So, sabi po dito ang refund and cancellation. Pag nakapagbayad na po kayo, hindi na po kayo makaka-request ng cancellation. So, dapat po bago kayo magbayad, i-confirm nyo po lahat ng inyong details or lahat ng inyong information. Ang kanila lang pong i-deliver or ipapadalang mga request ay yung binayaran na. At dapat po ang tatanggap, kung kayo po ay kumuha ng birth certificate, ang pwede lang pong tumanggap ng delivery ay yung mismong owner ng birth certificate, yung may-ari ng birth certificate or yung kanyang nanay or tatay, yung kanyang asawa or yung kanyang direct descendant or yung kanya pong kung meron siyang legal guardian. Kung ito ay minor, ang kanyang mga magulang or guardian lamang po ang pwedeng tumanggap ng birth certificate na i-deliver po sa inyo. Kung hindi, ibabalik po nila ito sa NSO. Kung wala naman po yung guardian or parent, pwede rin po kayong magsumulat or mag-authorize. Gagawa po kayo ng authorization letter and ID po ng tao na magtatanggap po ng birth certificate. So, yan po, i-click nyo lamang po yung I accept. Kayo po na nag-request, ilagay nyo po ang inyong information po dito. Delivery schedule is 8 to 5 p.m. Monday to Friday. Wala po silang delivery ng holidays. So, Philippines, province po natin is, ilagay po natin, La Union. Burgos. Zip code, ilagay nyo po ang inyong zip code. Deliver the documents to this embassy kung kailangan nyo po ito. So, ang telephone number po ninyo, ilagay nyo lamang po dyan. Ang email address. Optional na po yan. Click nyo po ang inyong next. So, dito po kayo dadalhin. Please confirm if the following details are correct. Kung tama po lahat ng itong mga inilagay nyo po, i-click nyo lamang ang confirm. At pag-confirm nyo po, nakalagay dyan, request summary. Ano po ang inyong nire-request? I-click nyo lamang po yung birth certificate. Sa video pong ito, ang re-request natin ay birth certificate. Add request birth certificate. Nakalagay dyan, was there any correction or amendment? Meron po ba kayong correction sa inyong birth certificate or amendment? Kung wala naman po, i-click nyo po ang no. Sa video pong ito, i-click natin ang no. At number 2, nakakuha na po ba kayo dati ng inyong birth certificate? Kung hindi pa, i-click nyo ang no at kung oo ay yes. Sa video pong ito, gamitin natin ay no. Click natin ang next. Number of copies, ilan po ba ang gusto ninyong kuhanin? So, lagay po natin dito ay 1. So, dahil kayo ang nagre-request, ilagay nyo lang po ang inyong
information po dito. Kung kayo po ay married, ilagay niyo po yung dati ninyong, yung pangalan ninyo nung kayo ay dalaga. I-fill out nyo lamang po lahat ng ito. Ang nanay niyo po yung kanyang pangalan nung siya ay dalaga ang inyong ilalagay dito. Kayo po ba ay registered late sa inyong municipality? I-click nyo lang po dito kung yes or no. Sa video pong ito, ang i-click natin ay no. Kung yes po ang inyong click dito, i-fill out nyo din po itong month, day, and year. Purpose po, ilagay natin passport or travel. Pwede nyo pong ilagay dyan kung kayo ay mag-claim ng benefits or mag-abroad, magtatrabaho abroad or local lang po, or pwede ring school requirements. Pero sa video pong ito, ang gagamitin natin is passport or travel. Country, lagay natin. Relationship to the birth certificate owner. Dahil kayo ang kukuha, kayo din ang nag-login. Lagay nyo dyan ay self. Save nyo po yan. So, i-confirm po ninyo ang inyong mga information po dito. Number of copies, isa lang. Tapos, kayo din ang kukuha ng, ang pangalan ninyo na kukuha ng birth certificate. At ang inyong iba pang information. Kung tama po lahat nito, i-click nyo lamang ang confirm. So, kung wala na po kayong kukunin, ito po ang inyong babayaran, 315. Kung wala na po at tama na po lahat ng ito, click nyo lamang ang submit. Or kung meron naman po kayong nais palitan, i-click nyo lamang po itong change or edit at mapapalitan nyo po yung inyong nais na palitan. So, sa video po ito, tama na po itong ating mga nilagay at i-click lang po natin ang submit. Andito na po kayo sa page na ito at ito na po ang inyong batch request number at ang payment and delivery instruction. Pwede po kayong magbayad sa Banco de Oro, online banking, BDO ATM, or ito naman pong Union Bank. Pwede po kayong magbayad na ngayon kung meron kayong debit or credit card, pay via BDO Online Banking Now or Union Bank. Kung wala naman po, i-click nyo po itong BDO branches. At lalagay po nila dyan. Go to any BDO branch nationwide at ito po ang website kung saan kayo pwedeng magbayad. Pagdating nyo po sa BDO ay i-fill out nyo lang po yung kanilang bank's bills payment slip. Ilagay nyo po yung company, e-census, yung client's name, kayo po na nagre-request ng birth certificate, subscriber or reference number, yung batch request number po na ibinigay po sa inyo ng NSO, at yung amount, yung 315. Mas mainam po na magdala po kayo ng eksakto at tamang amount lamang po. So, bibigyan po nila kayo, ito po ang ibibigay nilang payment slip. So, ilalagay nyo, i-fill out nyo lamang po dyan ng ganito. Ito po ang ibibigay po nila sa inyo at pati ang inyong copy. So, pakisiguraduhin nyo lang po na meron kayong kopya ng inyong payment. So, pag kayo po ay nakabayad na, kagaya po ng sa BDO, kung kayo po ay nakabayad na ay magpapadala po sila sa inyong email address ng inyong confirmation at sasabihin po nila ang delivery. So, ang delivery po sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao is 3 to 5 working days after payment. Pag kayo po ay nakapagbayad, so depende po sa inyong address. Kung nasa Manila lamang naman kayo, ay 3 to 5 working days. Pagkatapos nyo pong nagbayad, kung nasa ibang province naman is 4 to 9 working days after ng inyong payment. Nasa ibang bansa, 6 to 8 weeks. Medyo matagal-tagal po kapag sa ibang bansa po ang address po natin. So, 6 to 8 weeks po yan pagkatapos ng inyong payment. So, ito po ang kung paano mag-request ng NSO Birth Certificate online. Maraming salamat po sa inyong panonood and please, pakiclick nyo po itong subscribe button po natin dito para po makita nyo pa ang iba pa nating mga videos sa ating paano videos. Maraming salamat. Bye!